No Mika? No problem! Batjoy to the rescue sa PLDT. Big chance pa rin sa Final Four. Davison, ibang level this season. Pero baga yan, nakabiyad so kalimutan mong subscribe at notification bell para update kayo dito sa ating channel. Dito na tayo sa ating susunod na preview mga kavihead sa team na pinakagumawa ng ingay this off-season, ang Team PLDT High Speed Hitters. Hindi na nga nagpahuli ang PLDT sa pagkuha ng players sa off-season di tulad ng kanilang sinasabi noon na halos tahimik lang sila sa gilid. Ngayon, silang gumawa ng ingay at di na nananatiling tahimik. Paano ba naman nakuha ng koponan ng tatlo sa pinakapinag-aagawang players mula sa disbanded F2 Cargo Mover team na sina Kim Fajardo, Madzoy Baron at Kim Kiana D. Mas nagpalalim ang mga ito sa star power na mayroon ng koponan. Bukod pa rito ang mga promising young players na nakuha rin nila mula sa collegiate scene, especially mula sa FEU na sina Sheila Kiseo at Kisha Bidonia na magbibigay ng fresh taste sa veteran team na ito. Dahil dito aabot at makakabalik kaya ang PLDT sa Final Four. Well, hindi imposible ang comeback ng high speed hitters sa Final Four ngayong mas pinalakas ang kanilang koponan. Imagine, dalawa sa pinakamahusay na setters ng bansa ang meron sila. Ano ba ang hahanapin mo sa koponan ito pagdating sa playmaking? Sina Ray at Kaf na ang bahala dyan. Best setters of their generation. Pagdating naman sa floor defense, si Captain Kat Arado na ang bahala dyan. Proven and tested na ang tinaguriang isa sa pinakamahusay na floor general sa bansa. Di lang sa digging at passing kundi pati ang leadership ni Arado ay nakakamangha rin. Ang medyo worry lang sa team na ito ay ang dumaraming players na injured sa kanila. Well, una nga si Jovi Prado na last season pa ay hindi na nakalaro para sa team. Bukod pa dyan ang pagdagdag sa listahan ni Mika Reyes kung saan mismong si Coach Rodrigo Fort na nga ang nagkumpirma na hindi makakalaro si Yeye para sa high speed hitters ngayong buong conference. Siyempre, ikinalungkot yan ng maraming fans dahil medyo mauudlot ang inaabangang DLSU reunion nila sa court. Pero at the same time, timing naman sa injury na ito ang pagpasok ni former ASEAN best blocker Madjoy Baron, which halos kung titingnan parang hindi naman nawala ang isang Mika Reyes kung to the rescue naman si Baron. Mismo niya ang inamin na isa talaga sa rason kung bakit siya nag-PLDT matapos na malaman niyang kailangan ni Ate Yeye niya ng kapalitang ngayong injured ito. Matindi ang tore at pader ng PLDT now with Baron and Palomata at the helm. Iba ang tangkad ng koponang ito. Si KKD naman kasama siya sa media day ng koponan ngunit hindi pa nga natin sigurado kung siya ay tuluyang makakalaro. Maaari siyang i-line up sa team pero hindi natin i-expect na ibababad siya tulad ng nakasanayan nating KKD. So it might be Erica Santos who will still go to that opposite side ng high speed hitters. Sa tatlong recruits ng PLDT mukhang sina Baron at Fajardo lang ang talagang fully utilized dito ng koponan. Pero ang hindi natin dapat kalimutan si reigning PVL best scorer Savannah Davison. Inaasahang mas mabigat at mas solid si Davison na masasaksiyan natin this conference gayong mas gamay niya na ang kanyang mga kakampi. Bukod dyan, mas alam niya na rin ang Philippine style of volleyball kung saan kayang-kaya niyang magdomina. Kaya kung usapang Final Four lang, parating na sa usapan na ang PLDT. Although, wag lang sila papakampante at treat every game as if it's their last game and time will come. Nasa Final Four na sila. Kayo mga kaviyad, saan nyo nakikita ang PLDT this conference? Comment down below. So throughout the for support this channel, please subscribe and notification bell to be updated on the coming videos.